Okay, so sorry na alam ko medyo matagal akong hindi nag-online saka nagpo-post. I'm taking a break, guys. Hindi rin ako nagkukuha ng private reading. So, pasensya na kayo. Medyo mahalaga sa akin yung mind ko muna, no? I'm doing okay. I'm not sure kung anong sasabihin ko, kung saan part ako hindi okay, but to be honest, kung magiging okay ako sa lahat ng payments or na bayarin ko, I have a good home, I'm not really sure kung saan ako part na hindi okay. But gusto kong maging okay na hindi ko maintindihan kung ano yung kulang, no? So, yeah. Keep on standing up kahit na hindi ko talaga sure kung saan part ako hindi okay. Siguro, ang na-realize ko lang for this, hello Melody, alam ko na yan. Ang na-realize ko lang, I've been looking for many things in my life. In lahat lagi na sinasabi ko sa inyo guys na yung parang hindi ko akalain na yung mga material isa yung pinangtatapal ko. No, hindi ko alam kung saan part ako hindi okay. Siguro alam ko, pero wala kasi akong magagawa sa part na yon, no? So, I keep on looking kasi meron ako nito, meron akong pera. So, bibili ako nito, pupunta ako nito. Pero hindi yun enough. So, I keep on looking yung kaya kong maabot, makuha. Pero I'm not sure kung ano yung kulang. Alam ko, pero wala akong magagawa doon. Hindi kasi yun. Okay, pinaka-good example ko guys is yung before kami ng ex ko, kontento kami na ang home namin and yung ano namin is isa't isa. Okay? Kahit hindi kami namamasyal, kahit wala kaming pera, yung night namin pag-uwi niya, aasikaso ko siya ng ganyan, ganon. Until, siguro, nawala na nga lahat, no? Kasi nga, may nangyari. So, alam ko yung part na gusto ko makuha. Pero, hindi ko alam kung kanino ko ibibigay yon dahil hindi naman ako open in relationship. So, yung ginagawa ko dahil mayroon akong pera, gusto ko bumili ng ganito, gusto ko puntahan to, yun yung ginagawa ko ngayon, no? Pero, it doesn't make me feel better. Napagod lang ako sa labas, nakuha ko yung gusto ko, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko doon. Puntahan ko yung bagay na gusto kong puntahan, it's not okay. Pumayag akong lumabas kasama ibang tao, it's not okay. So, titingnan ko talaga kung saan ako hindi okay. Kasi, marami akong dapat ipagpasalamat sa Diyos. So, alam ko kung saan part ako hindi okay, pero hindi ko alam kung paano yun makukuha. Kasi at the same time, hindi pinipilit yung love, no? Hindi yun binibeg, hindi yun biglang, para masabing hindi ako mawalan. Kuha ako ng isang tao dito para may kasama na ako, meron na ako. Kasi I want to give love. Kasi gusto ko yung pakiramdam na, oy, pagsilbihan kita, oy, kasi gusto ko kasama ka. Pero dahil wala akong love, so ginagawa ko yung sa sarili ko. And I thought magiging okay ako. But still, it's not okay. No? Kaya, hindi ko talaga alam. Alam ko kung saan part ako hindi okay, pero hindi ko alam paano siya makukuha. I'm glad, Sheen. Kaya, it's kinda heavy kasi mahirap talaga siya. Hindi ko talaga alam kung ano yung bagay na
paano siya maabot. No? Thank you, Miss Scorpio. Ang alam ko lang, kailangan ko mahalin ang sarili ko kasi wala pa yung tao na gusto kong mahalin. Alam kong, I'm not sure kung ready rin ako. To be honest, takot akong magkaroon ng relationship. Kasi tinatanong nga ako ng mama ko, kasi nakikita niya na kahit na nag-uusap kami ng ex ko or mukha kaming okay, tinatanong niya kung kailan ako magrelasyon ulit. Ang sabi ko, hindi ko alam kasi natatakot ako na baka pag iwan pa lang ng sapatos sa bahay, hindi niya magawa, ipasok niya yung tsinelas niya, mag-away kami. O kaya, mamaya, kasi may solar ako, may gantong certain na time, patay na lahat yung ilaw, hindi ko na binubuksan. Baka hindi niya maintindihan, yung ganon o ganyan. Baka mamaya pag nilabas ko yung empathy ko, biglang ganyan-ganyan. So sabi ko, mas more on natatakot ako magkaroon ng relasyon. Kasi hindi naman ako nagko-close up nga lang. Ang hirap lang talaga makita yung tamang tao para sa'yo. Ayoko nung, gusto ko magmahal, pero ayoko nung biglang kukuha ako nito or dahil ito yung nandito. To be honest, marami naman ako nakikilala pero hindi yun yung tingin ko naka-align sa akin. So, hindi ko din talaga alam. So, sarili ko na lang muna, no? Kaya, pero alam ko, pag ako lang, hindi pa rin ako masaya. Hindi ko alam kung paano sasaya. I try na pakitaan yung binibigay ng ex ko na feelings, wala pa rin. O yung manliligaw ko na feelings, wala pa rin. Makilala yung ibang tao, wala pa rin. Hindi ko sure. And to be honest, wala naman akong iniisip na certain person. Thank you, Blacks. Pero, hindi ko lang talaga sure. Ang sinabi lang sa akin ng guides ko, thank you, Black. Take a rest. Hindi ko pa daw malalaman yung sagot. I'm not sure kung ano yung pinaparedy sa akin. Pero, aligaga talaga ako. Kaya hindi ako nag-o-onay kasi paano ko kayo bibigyan, di ba, kung aligaga ako. But now, I'm okay. So, let's go. So, si Melody, Aquarius. Kahit nga si Melody, nalito ako. Dati, last live ko, sabi ko, Saj, naalala ko, Aquarius nga pala siya. I'm so sorry. So, Melody, Saj nga pala. O nga pala. Saji, ayan nga na naman. Nagkamali na naman ako. Hindi lang sa'yo ko nagkakamali, Pati sa salita, pati kahapon. Ano nga yun? Basta madami. Okay, Saj tayo. 0501. Si Ann nga pala yung ano kasi. Si Ann yung Aquarius. Okay. Sorry, Melody. 0509. Ikaw nga pala yung lagi na 0509, Saj. Inuna mo naman tayo agad. So, okay. So, tingnan natin yung for the month of August tayo. 0509. So, yeah. Tingnan natin current situation ng mga Sagittarius na nanonood as of now para malaman natin kung ang reading na to ay para sa inyo. So, eto na lang muna guys yung face mask ko. Kasi guys, pagod na ako ayusin yung old face mask ko and I think hindi ko na siya kayang ayusin. Kaya, itatapon ko na siya. So, eto na lang. Pag napagod din ako, baka matanggal ko na siya. Bigyan ako kasi natatakot din ako. Okay, tingnan natin ang current situation ng Saj. Please, Tarot Angels. Okay. Ako bigla. But I'm getting back to my pit naman. So, don't worry guys. Kasi, inaayos ko rin yung sarili ko sa ngayon. Hindi ko lang alam kung paano kasi I know it takes two dun sa part na gusto kong makuha. Hello, Senaida. Pangalan ng lalaki. Okay, so marami kang emotions na gusto nang ilabas as of now. Magnetic toward what? Okay, may gusto kang taong makasama. Okay? Actually, you want to move with this person too.
Kaso, nalilito ka sa mga bagay na nakikita mo towards this person, kung gusto ka ba nito or hindi. So, kung ito ang current situation mo, then the reading, okay? Then, the reading is for you, no? If not, then, tawag dito, ay, wait lang guys, ha? Ha? Wala naman yan eh. Okay. So, yun na, wala na siya. So, guys, ayan, eto. Ayan siya tong titingnan nyo, no? Kung yan ang current situation nyo, then this reading is for you. If not, check your sun and moon and rising. Hindi mo nakatatanggap ng private reading, no? Kahit yung mga old customer ko, I'm sorry. Siguro, drain na drain lang ako. So, I'm really sorry, no? So, tingnan natin ang maaring mangyari sa Sagittarius for this month of August. Pero wait, sinasabi yung guides ko na gamitin na card. Okay, magbibigay ako ng isang card around here. And, tingnan natin, okay? So, tingnan natin tong overall energy for the month of August. Okay, leaving yourself, yung old self mo. Yun. Okay. So, yeah, Sag, you will leave something behind at yun yung part ng old self mo, no? Magkakaroon ka ng completion. Yung bagay na tinatrabaho mo siguro ngayong buwan or yung bagay na gusto mong matapos ngayong buwan, I think, matatapos yun at magkakaroon ng bagong yugto. Even though wala dito yung number 21, 21 is a completion and a new beginning. So, parang yun yung nakikita ko dito. Please clarify. 6 of Pentacles. Okay, so, kung naghahanap ka ng mga tao na magkakaroon ng give and take sa part mo, mga right collaboration, I think for the next month, magkakaroon ka nun. Someone will help you sa burdens mo. This person really knows yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. This person knows kung ano yung dapat niyang gawin. Unexpected. Yeah, unexpected. Maaring naging katrabaho mo before or nagkaroon na kayo ng collaboration before. I'm not really sure, pero yeah. Itong taong to hindi mo akalain makakatulong siya kasi marami kang burdens and nakita ko, lumalabas siya dito as a King of Wands. Yun yung mga burdens, sabihin natin. Yung mga burdens may mga wands, no? Tapos siya may hawak siyang King of Wands. Means parang, oy, alam ko yung gagawin ko para sa'yo. Alam ko yung may tutulong ko para sa'yo para mapagaan yung burden mo. Okay? Excuse me, yung tubig ko yun. Okay, why 9 of Swords? Okay, kung ano man yung mga bagay na mawawala sa'yo for next month, I think, hindi mo yata akalain na magsisimula ka ulit sa umpisa. Magkakaroon ka ng a lot of stress. Maaaring mag-isolation ka. Even though sabihin natin you are good in some part. Kasi hindi siya ganun ka-heavy, to be honest. Pero nakikita ko, Saj, na parang hindi mo din alam kung paano siya solusyonan. Although, nandito naman tong person na to, na tutulong sa'yo to have a new beginning, okay? Just trust. Kung hindi man to tao, okay? Kung wala man tao na nandyan, I think yung guides mo to na bibigyan ka ng sign
kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Kung saan kang part na dapat pumunta, ano dapat mong solusyonan, mga ways na dapat sabihin natin na ano na gagawin mo para sa tamang daan or para sa kasi such you're looking for legacy mo sa sarili mo, no? And your guides want you to know na kahit anong tahakin mo, it's okay. Pero, be clear kung ano yung gusto mo talaga. Okay? Kasi, I think kaya mong maging kahit ano dito. So, that's for my Saji. Then, next. Ay, dalawa na. So Miss Senaida and Pina, ayan o, dalawa sana kayong Libra nga lang nauna si Shin sa Taurus. So, I think, i-share nyo po yung live para makatatlo kayo. Maunahan nyo tong family soul tribe ko. Dahil 3 tao po sa isang zodiac sign. Pero pag family soul tribe, yun po yung nauuna. Kaya, share nyo po siya. Okay, so next natin is Taurus. It's 1331. 1331. 1331. Okay. Wait lang. Taurus is current situation in Taurus. Please, Tarot Angels, help us. 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 Okay. Taurus. Okay, so Taurus as of now, may mga bagay kang minimithi, no? May gusto kasi na ding ilabas na love, nga lang nagkakaroon ka ng anxiety. You move too fast as of now, hindi kayo naghihintay ng pagkakataon. Parang gusto mo ng, alam mo yun, galaw galaw naman baso, parang gano'n, no? Gusto mo rin ipakita sa lahat kung yung siguro sabihin natin na yung nilayuan ka or what, or lumayo sa'yo, no? Gusto mo rin mag-beg, gusto mong gumante, gusto mong mag-beg, mga bagay na gano'n. Gusto mong magkaroon ng bagong, gusto mong magkaroon ng some movement sa life mo para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Okay? So, if this is your current situation, Taurus, then the reading ng August is for you. So, let's check kung ano ang maaaring mangyari sa'yo for the month of August. Okay? Ano yan, Shin? Oh, okay. So, tingnan muna natin why. Okay. So, lumabas agad. Okay. So, may, for the month of August, medyo magiging mahirap ito para sa'yo. Ay, bakit? May mga bagay dito na gusto mong makuha, na gusto din kunin ng iba. Posisyon, pera, gamit, kung ano man. May mga tao dito na dating sabihin natin, katrabaho mo, ka-collaboration mo, pero naging hindi na. Parang nagkaroon na ng disharmony or disalignment sa inyo both. So, kung ano man yung mga bagay na nililihim mong ginagawa, matatapos mo yon, okay? Makukuha mo yon, walang makakaagaw na sa'yo. Magkakaroon ka ng brand new beginning, pero medyo mahihirapan ka. Kasi may mga tao dito na gustong kunin ko anong meron sa'yo. Pero ba't ka nasabi na mananalo ka? You stand as a Queen of Pentacles. Ito yung queen na alam naman natin na, alam mo yon, kahit nasabihin natin homebody siya, alam niya yung mga bagay na meron sa kanya. For example, hindi kailangan ni Queen of Pentacles magkaroon ng
hindi nito kailangan mag-side hustle ng sobra. Okay? Si Queen of Pentacles yung parang, kahit nasa bahay siya, yung pera gumagana niya sa palibot niya. Basta, walang taong, alam mo yon. Kasi pag nalaman nila na may pera ka, alam mo yung mga taong nakikisawsaw. So, kung hindi man material to, kung ano man yung bagay na dapat mong ilihim mo para matapos mo siya ng okay. Kung hindi, pipilitin yan agawin ng mga ibang tao. Halimbawa, kung may project ka sa work, kailangan gawin mo yon or ipasa mo sa boss mo na under the table, kisa ipaalam sa iba dahil baka mamaya kunin nila yung, alam mo yon, yung credits na yan at sabihin, ay, sa amin yan, o blah, 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 diba? So, yeah. So, that's for you, Taurus. Then, next natin is, okay, next natin is Scorpio. Okay, since nawala kasi, no tawag dito, may nagawa. Pero, tatapusin ko na lang siya ng maaga. Hindi naman siya kawala. Mas better sa akin yun. Pagkawala ng tao. 13. Okay. So, tingnan natin ang 1813 ang Scorpio, ha? Current situation ng Scorpio. Make sure, Miss Zenaida. Thank you, Miss Scorpio, na share niyo yung ano, ha? You're welcome, Shin. Yung live. Kasi kailangan 3 tao sa isang zodiac sign. Pag hindi ko siya nakuha, since 9 na lang na nanonood, i-stop ko na po siya. Kaya, oo, kasi kanina, may ginawa na naman isang follower, pero okay lang yun. Actually, madali na ako gumibap, guys, pagka may problema. Okay, give up na ako. Hindi na ako yung ipaglalaban ko or what. No, hindi na. Parang nakakapagod lang. Parang for me, hindi ka naman yung kawalan. It's a big free time for me, lalo na ngayon na may ginagawa rin naman akong project na alam ko para sa akin. Okay? So, current situation ng aking Scorpio. Good eve, Ann. Current situation ng aking Scorpio. Hindi na ako lumalaban pagka sinasabotahe ako. Kasi para sa akin, it's a sign, guys, na parang, redirect ka muna. So, kung parang dati, pinipilit ko na tapusin yung isang reading, kahit na halimbawa hindi 3 sa isang zodiac sign. Ngayon, parang mas gusto ko na siyang, okay, konti yung follower. So, stop na ako doon. Might be not for anyone ngayon, at not for me. May bagay akong dapat. Kasi, ang dami ko ding librong binabasa ngayon. Nagbabasa ako ng libro. Yan yung I think na kailangan kong gawin. Wait lang, guys, ha. Okay. So, Scorpio, as of now, you're in a commitment, pero you are single. So, siguro, may commitment ka sa iba, or you think, gusto mo magkaroon ng commitment. Nga lang, time is running out. Gusto mo rin makaganti. May mga bagay ka na ina-avoid as of now. Hindi ko siya makita, medyo siguro madaming nangyayari ngayon sa Scorpio na sa ibang mga part, no? Thank you, Cha. Hindi, Shin, actually may gumawa na rin ito before. Nire-report kasi nila yung naka-nude. Si TikTok bigla na lang naman siyang naniniwala. Kaya, for me, it's a big big time for me. Basta, ang sinasabi ko sa guides ko, tawag dito, not my fault. Parang, okay, it's Kasi meron din naman akong, actually, talagang madaming ginagawa. Ayoko lang din i-give up siya. Kasi, sabi nila, pag gumibap ka sa dream mo, yung halimaw, nananalo siya. So, ako, ayokong gumibap. Okay, wait lang, guys, ha. Ayan, katulad nito, may work din kasi ako. Pero, sinisingit ko talaga to.
Hindi, marami na siya, Miss Cha. Talagang nire-report lang. Good eve lang. Good eve, so. Yeah, Scorpio, gusto mo maging commitments, magkaroon ng commitment sa isang tao, time is running out, gusto mong gumante, gusto mo, may mga ina-avoid kang mga, or may mga tinatakbuhan ka rin ng mga sitwasyon, or nakita ko tao din. So, kung ito ang current situation mo, this reading is for you, no? So, tingnan natin ang I'm not accepting private, heavy private reading, okay? So, yeah. Good evening, so. Thank you, Miss Cha. Huwag po kayong mag-alala, I'm not giving up naman. Kailangan ko lang talaga ng time para makapag-isip-isip din. Ayoko rin naman kasi mag-live ng eme-eme lang. Okay? Please give me sitwasyon na maaari mangyari sa Scorpio for the month of August. Ang bilis ng panahon, no? August na. Ako lang ba nagiging masaya sa pagbilis ng panahon? Pero may times na ang bagal ng linggo. Okay. Kung ano man ang paniniwala mo ngayon, kung ano man ang traditional belief mo, kung ano man yung mga bagay na pinanghahawakan mo, Scorpio, this month, next month, ay mas mag-elevate ka pa. May mga bagay na mangyayari na unexpected, na hindi mo akalain na malaking impact yun sa pagkatao mo. Bigla ka nilang lalayo sa isang sitwasyon na dating hirap na hirap kang iwanan para mag-heal. Magkakaroon ka rin ng tapang para harapin kung ano yung totoong nararamdaman mo, yung passion mo, dahil gusto mo ipaglaban yung isang sitwasyon na alam mo, thank you Miss Cha, na magkakaroon ka ng healing, no? So, maganda yung nakikita sa baraha. Siguro, ang hindi mo lang ine-expect may bibitawan kang sitwasyon. Might be tao din na talagang wala ng lingon-lingon. Kasi, ang nakikita ko sa healing, no, between dito sa cards mo, kailangan mong bitawan yung tao, yung sitwasyon na to, para gawin talaga yung bagay na gustong-gusto mong makuha upang ma-heal mo ang sarili mo. Kasi hindi naman talaga totoo lahat ng sitwasyon kailangan may kasama kang taong mag-heal. Minsan talaga kailangan yung move forward mag-isa. Okay? Mari kasi itong taong to nakakapagpabagal or hindi mo maabot yung gusto mong makuha dahil nandyan siya. So, that's for my Scorpio. Next natin is, thank you, Miss Cha. Okay, let's go to our Virgo. And Virgo is, you're welcome, Miss Scorpio, 25-26. Okay, 25-26. Kasi pagka sinasabotahe ako, kahit in real life, guys, isang beses lang ako magsasalita, lumalayo na ako. Hindi ko kasi kayang ubusin yung panahon ko sa isang sitwasyon o tao. Lalo na hindi ko rin naman alam. Kulit nila. Pero sige lang. Kung ano yung dapat kong ipaglaban. No? Minsan kailangan mo na lang talaga bitawan. Hello, and bitawan bigla-bigla yung mga bagay-bagay. No? So, let's go to our Virgo. Current situation, Virgo. So, kung akala ng ibang tao para, anin ko to, sasabotahe ko to para uminit ulo niya or what. Actually, hindi. Lahat ng bagay tinitingnan ko na may reason ata, kaya ganito. And, tinitake ko yung advantage na yun. Lalo na kung may advantage talaga yun sa akin. Na akala lang natin wala. Katulad nga na sabi ko bago mag-opening, tinatry kong hanapin yung bagay na kung anong wala sa akin via money or pumunta kung saan hindi naman ako mapupuno doon. Kasi alam ko yung kulang sa akin, pero hindi ko alam kung paano siya masolusyonan kasi nga, it takes two to tango sa bagay na pinapangarap ko. Pero it doesn't mean na mag-settle for less ako, bumalik ako sa ex ko, or maghanap na lang ako ng kung sino dyan, or
kunin tong mga isa sa manliligaw ko na, oy, sige, live-in tayo. Para lang mapunan yun. Gusto ko i-make sure yung tao na pagbubuhusan ko ng panahon ko worthy naman. Nakakapagod na rin kasi yung eme-eme lang. So, yeah. Virgo. So, may natapos ka na, bigay mo pa ako. Okay, na magulong pangyayari sa buhay mo, na kailangan mong mag-step up as a masculine energy despite of your gender, no? Parang kailangan mong magpakalalaki sa isang sitwasyon para lang matapos yung sitwasyon na yon. Okay, halimbawa kung sa trabaho, kailangan maghanap ng trabaho, kailangan may maging padre de pamilya. Kasi you have na kailangan mong mabuhay sa ngayon, no? Sa itong panahon na to, kailangan, ito talaga kailangan kong magpakalalaki sa sitwasyon na to. I take this role. Kailangan kong mabuhay ngayon. Okay, kailangan namin to. So, may mga tao din na umaasa sa'yo. Kaya, nag-step up ka to that, no? Even though parang akala mo mahirap, pero I think it's always with you all along. Pero hindi mo pa siya sabihin natin, parang kinokorona sa sarili mo. Parang ganon. Hindi mo pa na ipagmamalaki. Parang ganito. Magaling ako mag-drawing. Pero hindi ko pinagmamalaki na, artist ako. Parang ganon. But this time, parang, no, I take the role of masculine energy o padre de pamilya sa pamilya na to. Despite of your gender. Okay? May bagay ka na gustong makuha. And it's love. Nakita ko naman din yung kanina. Nga lang, kina-cut off mo kasi nakikita mo yung signs na parang may red flag dito o hindi ito yung tamang panahon. So, alam mo na malungkot ka, pero you are in denial, tinatry mo ipakita na masaya ka. Okay? Kasi siguro, may mga bagay na alam mo hindi pa ito yung tamang panahon para makuha. So, kung ito ang current situation mo, Virgo, then this reading is for you. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa'yo for this month of August. Hindi pa tagum. Thank you, Miss Cha. I'm glad na magka-align tayo. Hindi pa tapos yung Libra. Tama, hindi pa. Okay. Pero so far naman, guys, kahit na halimbawa umabot ng 9 yan viewers na yan or minsan talaga, natatapos ko pa rin yung yung zodiac signs ko. Iba talaga si God. Siguro, basta alam ko na pag wala na, hindi ka na siya itutuloy. Para, tapos na. Nakakapagod din kasi ipaglaban, lalo na kung hindi mo na maalam kung ano dapat ipaglaban o ilalaban. Or sino yung dapat ipaglaban? Okay? Check. Ganun. Ang dami nag-message sa akin. Okay. So, as of now, dahil nagiging masculine energy ka, it will be continue on in August. But this time around, para mas gugustuhin mo magkaroon ng give and take, but it will be a force, puwersahan. Kumbaga, kung meron ka mga kapatid, nasasabihin mo, ikaw, tagahugas ka dyan, ha? Ako na bumibili ng ulam, ikaw, tagaluto ka naman, ikaw, tagahugas, ikaw, tagahanda ng pagkain. Parang ganon. Pero, the more na ginagawa mo yun sa mga tao sa paligid mo, Virgo, the more na natututo din sila mabuhay. So, wag kang mag-isip na parang, mali yata na dapat utusan ko sila. Mali na. No. Kung alam mo naman na dapat lahat ng tao sa loob ng bahay or sa loob ng sikulo mo, meron dapat partisipasyon. Kasi yun ang role mo. As a masculine energy o padre de pamilya, despite of your gender, alam mo na ikaw ang magli-lead. Okay? Kasi ang masculine energy supposed to be lead. At lahat naman tayo, kahit babae o lalaki, meron tayong masculine and divine feminine, no? Saan siya? Okay. So, may mga bagay ka na makikita, maririnig na mga mensahe, makikita ang mga action, pero I think magbubulag-bulagan ka. Yeah, about ito sa isang lalaki. So,
pumapantay naman siya kasi as a King of Wands. Lumalabas ka dito as a Queen of Pentacles, no? Pero I think magbubulag-bulagan ka sa mga effort ng taong to, sa mga mensahe ng taong to. Kasi nga, you try to be your own, sabihin natin, castle. Kailangan ko munang i-lead to kaysa magkaroon ng relasyon. Na hindi ako sigurado kung magiging align ko ba to, no? So, tingnan natin ang meaning naman ng Five of Wands dito. Okay. Magkakaroon ng disagreement about sa ambisyon na gusto mong tahakin or siguro may pinaplano ka. May mga tao na ayaw ng decision mo about doon. Pero hindi siya heavy. I think kung ipapakita mo yung sabihin natin, yung mindset or yung outcome nun, ipapaliwanag mo kung bakit mo gagawin to, I think may iintindihan ka nila. Okay? Pero tandaan mo na kailangan mo pa rin thank you Miss Mama, gumawa ng decision about dito, ha. Baka mamaya kasi, maging katulad lang ng dati sinasabi ng mga guides mo, nagsabi ka na ito yung plano ko, pero hindi mo na naman gagawin. Make sure na kung sasabihin mo yon, kaya mo na mag-decide. Okay? Ngayon, kung hindi mo pa kaya mag-decide o hindi mo pa kaya siya gawin, Virgo, wag mo na munang sabihin. Para, alam mo yon, sayang naman magkaka-conflict kayo, sasabihin mo na ganito, ganyan, tapos hindi naman pala mangyayari, no? So, yeah. That's for my Virgo. Next natin is Libra. Okay? Wait lang, guys, ha. Sabi sa inyo, may trabaho ko eh. Kaya give up ako agad. Guys, kasi promise, nung tinanong ako ng isa sa mga babae na nagsabi sa akin, madali ka bang mainip? No? Sabi niya sa akin, madali ka bang magbago ng isip? Nag-isip talaga ako, yun yung pinakaayaw kong tanong. Oo, kasi alam kong, hindi ako magsisinungaling, 34-41 para sa Libra, 34-41. Pero sinagot ko, yun totoo rin naman. Thank you, Miss Scorpio. Thank you. Sinabi ko rin naman yung totoo. Sabi ko, hindi ako gumigive up ng ganun-ganun na lang. Pero, kasi sinabi niya yung kwento niya sa akin, na nag-resign siya. Pero sabi ko, katulad mo, thank you Miss Mama, pag hindi na inaibibigay sa akin yung, sabihin natin yung sapat na recognition sa isang trabaho, bumibitaw agad ako. Iyan yung sinabi ko, yun yung totoo. Siyempre, kung hindi ka naman na-appreciate, diba? Resign! Diba? Resign ka agad. So, yun yung sinabi ko. Totoo naman, hindi naman ako mahilig sumuko agad. Hindi rin naman ako naboboard. Kasi, ang tagal ko na, eto nga kung passion ko naman yung gagawin ko eh. Pero kung hindi ko passion, I think doon ako maboboard. Okay, Libra. Current situation ng Libra. Libra, ang gulo ng sitwasyon mo. Kasi, ganun yung baraha ko, be. Pero ayaw sabihin kung ano ang nasa isip niya, kung ano ang gustong, okay. Ay, hindi, meron kasi ako kapangalan na Hana, bagong friend. Okay. Pero pag nagsalita ang Libra, or nagkaroon siya ng tao na makakausap ng masinsinan, I think mag-o-open up to. Pero madami nangyayari kay Libra as of now. Maybe left to right pa nga yung mga problema niya. Kasi gumaganon talaga yung baraha. First time ko maganon-ganon yung baraha, no? Yeah. Pero kinikip niya. So, I think nagtatago ngayon ang aking Libra. Pero hindi nagtatago para, alam mo yun, takbuhan yung problema. Kundi nagtatago para magpahinga sa mga problema. Okay?
Wait lang guys ha. Pag ako nga nabisi, tatanggalin ko na talaga mascara. Nang gigigil ako. Gigigil ako, nasira lang din kasi. Eto guys, yung mascara na to, partner to ng damit na to. Hindi kasi talaga ako magdadamit. Okay, wait. And last. Yung isa, ilang beses ko na inayos yun. Pininturahan ko na nga ng ibang kulay din yun. Tapos, wala. Ganun pa rin siya. Okay, and yan. So, Libra, nagtatago ka ngayon, hindi para takbuhan yung problema, kundi para mag-ready, para harapin yung problema. Okay, yeah. Medyo pagod ka na rin kasi sa mga bagay-bagay, no, na parang paulit-ulit lang, kaya medyo, teka lang, papahinga lang ako kasi hindi ko alam paano to ikakat, yung gantong sikolo. Kasi parang same old, no? Okay. Hindi mo pa kayang umalis sa lugar kung saan mong gustong umalis kasi medyo, sabihin natin yan yung comfort zone mo. May tao kang kinat-off na minaman-manan mo through social media pero hindi mo sinasabi. So, kung ito ang current situation mo, Libra, then this reading is for you, no? So, tingnan natin, guys. Maaaring mangyari kay Libra for this August, painom lang muna. Libra, talaga lagi ako naiinom dyan. Okay. Good evening, Miss Aisa. Okay. Thank you, Aisa. Okay. Libra. Please. August ng Libra. Please. Okay. Okay. Sa mga nakaakibat na sikolo ng buong pamilya mo ang kasalalay dito. Okay, medyo magiging magulo pa rin ang isip ng Libra ko for the month of August. Okay, Libra. So, you will try hard na bumuo ng sarili mong sikolo dahil gustong-gusto mong bumitaw sa siguro sikolo ng pamilya mo or sabihin natin yung karmic ties sa pamilya mo, no? Kasi parang paulit-ulit na nga lang. Nga lang kasi may nakakalimutan ka dito. Kaya I think hindi siya magkakaroon ng, although nakita ko na yung usually hindi ko tinitingnan yung mga barahay. Pero sinasabi kasi din naman dito ng guides mo, kailangan mo matutunan i-embrace yun. Yung sikolo ng, sabihin natin may pangit na nangyari sa pamilya mo. Naka-apekto sa'yo. Ayaw mo tingnan yun, so gumagawa ka ng sikolo, not knowing na parehas lang din yung sikolo mong ginagawa. So, kailangan mo muna i-embrace yung shadow self mo, no? Para makasama mo to mag-work towards your future. Parang ganito. Alam ko, ikaw yung pangit na version ko. Alam ko, ikaw yung pangit na version ng kanununuan ko. Pero kailangan kasama kita ngayon. Hawak kamay tayo para makagawa tayo ng bagong gusto kong future sa buhay ko. Ayoko maging katulad ng ganito. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganon. Gusto ko to. Kailangan kang tulungan nun. Kasi kung kakalimutan natin, Libra, yung mga sabihin natin kahit hindi ko naman nakaraan yan. Maganda yung nakaraan ko. Yung sa pamilya ko lang yan. Bakit ko dapat dalhin? Kasi kailangan may matutunan tayo. Parang ganito. Yung libro na yan, sa school natin, bakit natin kailangan basahin? Hindi naman atin yun. Di ba parang may matutunan tayo? Ganun din yun, di ba, no? So, kailangan may embrace yung shadow ng family mo, yung lingering nun, kung bakit paulit-ulit yung sikulong nangyayari. Kailangan mo siyang tanggapin. At kailangan mo sa part mong isipin na meron din sa part mo na ganon klaseng tao ka din na kailangan nating ikat. No? Kasi kung mananatili kang bulag-bulagan, hindi ka pa rin makakaalis sa lugar na gusto mong umalis.
although magkakaroon ka uli ng rebirth ulit dahil yun nga, akala mo may nabago sa isang sitwasyon, pero hindi. Pero, kung hindi ka magiging bulag-bulagan, kung gagawa ka ng desisyon, hindi pa po Miss Mama, kung magpapakatotoo ka, kung ano talaga yung clarity na gusto mong makuha, at kung susundin mo ang intuition mo, makukuha mo yung isang step. Paano ko ba sasabihin? Kunwari, ito, gunting. Okay? Hindi ko to magugupit kasi yung gunting na to, pinamana pa to ng kaninunuan ko. Pero ayaw kong bitawan, okay? Kasi kaninunuan ko pa to, no? Ayaw ko din baguhin. Ayaw ko rin inihasain. Pero, kung babaguhin ko, syempre ayaw ko pa rin bitawan kasi comfort zone ko to. Ito lang yung gunting na gamit ko. Gaganyanin ko lang. Hahasain ko. Magugupit ko siya ng konti. 'Di ba? So, ganun dapat, Libra. Nakukuha mo ba ako? Ganun dapat. Ibig sabihin nun, kung gagawa ka ng desisyon, hindi ka magbubulag-bulagan din sa mga maling naging desisyon mo. At ipapalo mo yung intuition mo. Next month, unti-unting makakat mo yung ties or mababago mo yung sikulo na dapat matagal nang nabago sa buhay mo. Okay? So, that's for my Libra. Next, hindi pa po tapos yung Pisces. Next natin is Pisces. It's 44-11. Naunahan si So. 44-11. Hoy, 44-11. Pisces, 44-11. Ano yung 44-11? Simple lang. Home and coming towards with someone sa home. Okay? Ganon. Ewan. Eme. Okay. Pisces. Current situation ng Pisces. You're welcome, Miss Scorpio. Thank you. Thank you rin, Miss Zenaida. I'm glad na magka-align tayo. And I'm glad na nandyan po rin pa rin kayo. Okay. So, Pisces. Let's go to our Pisces. Okay. Apat ang binigay sa akin sa Pisces. So, yes. So, wala kang ginagawa ngayon. Parang tumitingin-tingin ka pa lang. Pero, ang problema kasi, pag kinip mo ng kinip yan, baka bigla ka nilang sumabog. At yun din naman yung kinakatakot mo sa sarili mo. Baka, alam mo yun, para kang popcorn na baka, okay, bigla nilang tug-tug-tug-tug gaganon. So, may mga bagay ka muna kasing sinesearch. Kaya wala kang tinitake na action. Thank you, Boritsky. Sinesearch mo nga, pero ina-avoid mo din kasi parang tingin mo, ayaw mo lalong lumala. Okay? Parang iniisip mo din, malas din naman yan pagka ganyan-ganyan. Pero tumitingin ka pa rin ng part na, alam mo yun, hindi ko alam kung ano yung gusto mong ipaglaban, pero ina-avoid mo din, pero tumitingin ka pa rin na kung sakali na magkaroon ng confrontation or hindi mo na nga kaya, hindi naman maisumbat, maisabi mo yung lahat ng nararamdaman mo, no, Pisces. So, kung ito ang current situation mo din, yung reading na to ng August is for you. Okay? Ayan. Hirap ng ginagawa kong upuan. So, tingnan natin, Pisces, no? Kung hindi, check your sun and moon and rising. Okay. Oh, nice. So, maganda siya. Hello, Blanco. Natutulala bawat salita. Hawak ang gitara, di makatugtog. Hawak mo ang puso. Okay. Ang ganda. Okay. So, natuwa ako kasi Pisces, kung parang ngayon parang,
wala ka nga ginagawa, pero parang nag-aabang ka ng, alam mo yun, na baka may matapilok dyan or may magawang mali, masabihan ko agad, mabugahan ko agad, parang ganun. For next month, hindi. Parang magiging relax ka talaga. Magagawa mo yung mga bagay na gusto mo. And yung passion mo, kakaroon ka ng lakas ng loob na gawin yon kasi lumalabas ka as magician, no? Clarify this one. So, mamimili ka rin ng mga tao na nasa paligid mo na pwedeng makatulong sa'yo, hindi yung tulong ka lang ng tulong. Parang yun yata yung napagod ka last, and for this month, no? Why? So, may mga tao kang sabihin natin na, or meron kang tao na sasabihin mo na gusto mo makakolab or makasama, pero parang hindi yun magiging, hindi yata siya, hindi na maibabalik or ganon, or hindi na maayos or what. Yun yung bagay na parang pagsisisihan mo for next month, no? Halimbawa, kung mayroon ka nakagalitan, tapos tinry mo makipag-ayos, hindi siya magiging okay. Parang sasabihin niya na wala na talagang, hindi ito yung tamang panahon, or kung meron kang gagawin na binabalak na panimula na entrepreneur, magkakaroon ng delays yun. Why? Bakit ganon? Kasi you are meant to start something hindi about sa taong yon or hindi about sa sitwasyon na yon. You have to open up your emotions. So, I think yung mas okay is mag-open ka na mag-focus ka for the next month sa sarili mo. Para alam mo kung ano talagang gusto mo makuha. Kasi ang sinasabi ng guides mo, kung bakit hindi mo makukuha yung taong to, yung sitwasyon na to for the next month, kasi hindi rin ito yung taong naka-align para sa'yo, or hindi ito yung sitwasyon na naka-align para sa'yo sa ngayon. Okay? For the next month. Pero, para alam mo kung ano yung gusto mong makuha, si magician pa rin ang lumabas, is kailangan tingnan mo muna talaga yung emotion mo, no? Parang, ito yung ginagawa ko ngayon. Tinitingnan ko kung ano talaga yung emotion ko. Kasi hindi ko, alam ko yung bagay na hindi ko makukuha, pero hindi ko yung makukuha ng pang-isahang tao lang. Kasi ang hinihiling ko is love, no? Hindi ko na siya i-deny. Kasi ang love naman, kaya naman ibigay sa sarili. Pero yung iniisip ko, yung pinaplano ko na pag-uuwi, may mapaghahanda, may matitikim ng mga luto ko, yung mga invento ko. Ganon. Ayan. So, parang ganon. Pero hindi pa lang ito yung tamang panahon, siguro talaga. But, focus ka sa sarili mo. Para hindi kung sinong tao lang yung hilahin, no? Katulad ng ginagawa ko, hindi pwede sino lang yan eh. Kasi lalo na if you're more on to committed na talagang relasyon, hindi siya pwede nang masabi lang ng meron tayong kasama. Kailangan talaga natin ng tao, oy, ito yung panghabang buhay ko. Sigurado ako dito. I feel safe, okay? Sabi ko nga nung tinanong ako ng mama ko, kung kailan ako magkakaroon ng relasyon ulit, makukuha ko din naman daw yun. Sabi ko lang talaga, takot ako. Kasi baka mamaya, mag-complain katulad ng ex ko. Kasi may solar nga ako, pinapatay ko ng gabi. Tapos sasabihin sa akin, ano ba, dilim-dilim, ganyan-ganyan. Imbis na, bibili ako ng battery, extra battery, para pwede rin sa akin at pwede rin sa'yo. Parang gano'n. Alam niyo yun, ang hirap na rin kasi talaga. O kaya, mamaya magulo sa kama. Itapon yung mga damit kung saan-saan. Hindi marunong maglaban ng sariling gamit. Ayoko nun. So, let's go to our Aries. Okay. Aries is 51-15. Kaya, hindi ako pwedeng kumuha ng kung sino-sino lalaki lang. No? Hindi pwedeng. Yun na yung kinakatakot ko. Hindi naka-align. Okay, let's go. Aries. Current situation ng aking Aries. Please, Tarot Angels. Current situation ng aking Aries. Oh, okay. Okay. Why love affair? So, may family involved dito, Aries, no? Hindi tamang pagmamahalan.
pinakamagandang word na gagawin ko. May mga involved siguro din bata dito, mga anak, sa ibang aris, okay? May pinaglalaban or may inaayos na mga dokumento. Obsessed na may makasama. Pero hindi pwedeng makasama. Okay. So, kung ito ang current situation mo, Aries, then the reading is for you. Tingnan natin maaaring mangyari sa'yo August. Going to check your sun and moon and rising. I'm glad na magka-align po tayo. So, tingnan natin ang August ng aking mga Aries. Okay. Oh, dalawa. Kung ano man yung bagay na tingin mo toxic sa buhay mo na nagpapa-stagnan ng sitwasyon mo, mukhang next month makakawala ka doon. Okay. Maraming heartbreaks at maraming mga masasakit na salita ang galing sa ibang tao ang makukuha mo. Magiging free ka doon kung ang papakinggan mo ay yung nararamdaman mo kisa sa sasabihin ng ibang tao. May kailangan kang i-release at isa yun sa mga bagay na sinasabi ng guides mo is okay. Yeah. Yung ayoko sabihin yun pero okay, yung dilulo na makakausap mo pa tong taong to. Kasi hindi na siya makakausap ng maayos. Okay? Magkakaroon ng maraming delay sa dapat na magandang pangyayari. Pero kailangan mong magkaroon ng self-control, ha? Kasi medyo magiging obsessed ka sa bagay na hindi mo makuha. Kung magpo-focus ka doon, maaring hindi ka makawala. Pero, kung magpo-focus ka sa sarili mo, at sa bagay na hindi mo pa makukuha ngayon, pero, mag-focus ka sa makukuha mo ngayon, yun nandyan, halimbawa, itong tubig na to, pwede ko itong kunin ngayon, hindi ako pwede pumunta ng rep kasi ngayon naka-live ako, sayang oras. So, yun, parang ganon, no? Pinakasimpleng way. Mawawala to. Pero, to be honest, hindi ko nakikita na makakawala ka ng ganto-ganto kasi talagang obsessed ka sa isang sitwasyon na gustong-gusto mo makuha. I know yung feeling na yon, naramdaman ko yon, pero kailangan kasi makalaya ka doon para matapos tong delay na to. Kasi kung hindi mo to i-release ng maayos, kasi kung hindi mo to i-release ng maayos, Aries, magko-continuous to hanggang next year. Wala akong sinasabi na na pakawalan agad yung feeling na yon or yung taong to or kung anong sitwasyon yan. Ang sinasabi ko lang, katulad ko, sabi ko nga kanina, gusto ko ng relasyon. Alam ko, yun yung kulang sa akin. Pero hindi ko pwede kumuha na kung sino-sino lang, bumalik sa ex ko para lang mayroon na akong relasyon. Kundi kailangan ko i-focus yung sarili ko sa pinapapokus sa akin. Katulad din ito, kailangan kong ipagpatuloy. Kung hindi na kaya ipagpatuloy, di off na. Halimbawa, kung wala na talaga nanonood, so hindi ko naman natapos yung zodiac sign, pero it's okay. Ang importante, hindi ko na siya itutuloy kung wala na nanonood, kung wala na naghihintay ng zodiac sign na yun. Yung parang ganon, di ba? So, yun yung ibig ko sabihin, Aries. Huwag mo nang munang. Kasi hindi ata ito yung hindi mo ata hawak yan. Okay? Kung ano man, lalo na kung tao yan, no? Hindi natin pwede, magbago ka para sa akin kasi mahal kita. Hindi mo pwede siyang gawin ganon. So, anong gagawin natin? Tayo yung lalayo. Tayo yung magbago. Bakit nga ba natin gusto yung ganong klaseng tao? Kailangan pag-isipan natin yan. Kailangan natin malinawan
kung anong klaseng pagmamahal ba yung gusto natin. Gusto ba natin maging parent ng isang tao na hindi, ganito mo ako mahalin. Or gusto mo yung parang makakilala ng tao na, uy, I feel safe. Na parang, uy, bigla na lang kaming sasayaw sa ulan, bigla na lang pagka nag-aayos ako ng kama, bigla na lang mag-aayos din siya ng kama. Pagka alam niya na movie time, bigla na lang nagluluto. Alam mo yung ganon, feel the rhythm. Dahil iisa lang yung musika namin. Yun yung gusto kong sabihin. Ang ganda talaga. Pag nagbabasa ako, marami rin ako natututunan sa inyo, guys. Kasi yun din nga yung gusto kong sabihin kanina na nung simula na hindi ko masabi. Gusto ko alam ko yung wala sa akin, hindi yun mapupunan ng kahit anong material o pera, mapupunan niya ng isang tao, pero hindi ako pwede bumalik sa ex ko dahil hindi ko na yun mahal, at hindi ako pwede kumuha ng bago dahil hindi ko naman, alam ko naka-align sa akin yun. Kailangan makilala ko. It takes time. Hindi ko pwedeng, alam ko yung gusto ko ng bagong partner. Oh, ito siya nang liligaw sa akin. Ay, andito na siya. Ito na to. Parang ganon. Kailangan kilalanin ko muna siya. Parehas ba kami ng values, kung magkaiba kami, anong kinaganda nun, may seno mo HIV tas mo ito, gana-gana. Alam mo yon. Kasi kailangan sure ka, lalo na kung gusto mo makasama isabang buhay na tao. Ngayon, kung hindi naman to tao, kung sitwasyon naman to, kailangan mo muna bitawan to. Halimbawa, may sitwasyon na, ay, wait, hindi ko mababayaran tong tubig muna. Paano to? So, instead na parang lumubog ka na lumubog doon, tingnan mo muna yung mga bagay na kaya mong bayaran ngayon. Ay, yung tubig. Uy, 100 plus lang to. Ito bayaran ko na para wala akong bayarin. Hindi yung mag-focus ka na, yung kuryente ko, hindi ko mabayaran. Ayoko mo nang bayaran yung tubig. Kailangan mabayaran ko yung kuryente. No. Kailangan mauntian mo yung utang mo, di ba? So, ganun siya. Hindi ka pwede kasi ma-stuck na gusto ko yung sitwasyon na to. Gusto ko yung tao na to. Hindi ka pwede ma-stuck doon. Kailangan kami matutunan na one at a time, kailangan mong gawin to. Hindi talaga nababago kasi Miss B ang tao kung hindi tayo yung gusto nilang makasama. Okay? May mga taong biglaan na lang nagbabago dahil mahal ka nila. Nakita ko yun sa mga ex ko kasi wala talaga akong ex na sinabing tumigil ka uminom, tumigil ka magnigarilyo, pero biglang hindi na ninigarilyo, biglang hindi na lang uminom. Tapos tinanong ko, bakit? Gusto ko nga matuto. Parang gano'n. Sabi niya, hindi, ayoko. O biglang gano'n na lang. Pero di pa rin kami nagkatuluyan, di ba? Kasi babaero. Pero I mean, kung mahal ka ng isang tao, kahit yung pinakasimplest way niya, kahit maliit na bagay, babaguhin at babaguhin niya para maka-align sa'yo. At totoo yun. Yung taong mahal ka kasi, sabihin man natin hindi kayo magkita, hindi kayo magkausap, pero pag nakikita mo nagbabago siya, tapos pag nagka-align na kayo one time, mararamdaman mo na yung peace doon kung magkikita kayo uli. Ngayon dahil, kasi the more na pinilit mo yung tao magbago, na para lang maka-align sa'yo, kung sa atin yung gawin, parang, bakit mo gagawin sa akin yan? Sino ka? 'Di ba? Pero yung parang, uy, mahal ko to, gusto ko mag-aral, gusto ko maka-align sa kanya, gusto ko, same kami, gusto ko ganito, gusto ko ng ganyan. Uy, umiinom siya, sige, inom din ako, mga ganon-ganon, diba? Kasi nga, may times na nagpapakababa tayo para sa isang tao, may times na taas tayo para sa isang tao. Nakadepende yun sa taong mahal natin. Ngayon, kung hindi siya nagbabago para sa'yo, magpakababa o magpakataas, it only means na something na hindi niya na-realize na mahal ka niya or hindi ka talaga niya mahal. Ganun lang siya. Okay, so next natin. Anong zodiac sign ang next natin? Okay, mukhang wala na ba? Pwede na ba akong mag-off? Okay. Sige, bilang ako. Naka 1 hour na ako. Ay, si Melody. Humabol, Capricorn. Teka lang, guys. Ay, Blanco na Gemini. Guys,
make sure na na-share nyo kasi hindi na ako papayag na hindi 3 tao sa isang zodiac sign na walang family soul tribe ha. Syempre yung family soul tribe meron siya. So, yeah. Capricorn is 0102. Itatapusin ko na siya agad. Oh, hindi na ako natatakot. Kung hindi ko natapos, okay na ako dyan. Okay, Capricorn. Current situation ng aking Capricorn. Nahuli kaan! Okay. So, marami pa naman ako hindi na, kaya. Okay. So, may mga bagay kang kinikip, Capricorn, sa sarili mo. Kaya yun yung dahilan kung bakit hindi ka makalaya. May gusto kang sabihan ng nararamdaman mo. Ito yung taong you feel safe. Gusto mo na lang magpakita sa kanya ng biglaan. Nga lang, hindi mo magawa. So, kung itong current situation mo, then this reading is for you. Yes, and kung, tawag dito, kung mauna ka naman, I think wala naman ang susunod kasi kayo-kayo na lang din naman. Okay, nawala si Black. Hindi ko alam ang zodiac sign ni Black. Andiyan ka pa ba, Black? Okay. Wow, copy. Punong-puno ng pagmamahal ang copy. So, 4 binigay. Oh. You will take an action towards your passion. Kung love man ito, maaaring this time around, you will take an action. Hindi na ito yung fixated na emperor. Ikaw mismo ang gagalaw, okay? Kasi, there's a 4 of Wands, no? And a rebirth here. May bagay na maiintindihan mo na kaya pala nangyari yun. Kasi I need to step up. Kaya pala nagkaroon ako ng sunod-sunod na pagsubok para ihanda sa bagong passion mo or bagong relasyon na hinihiling mo. Kasi I think yung papasukin mong relasyon, hindi siya easy, no, Kap? But, sa dami ng pinagdaanan mo, lumalabas ka ng Emperor and Magician, wala kang bagay na hindi mo kayang harapin. Dahil para yun dito, sa passion. Either love, or either sa bagay na gusto mong gawin sa buhay. So, that's for my copy. And next natin is... Anne, asan na? Unahin na natin si Anne. Cancer. You're welcome, Melody. So, 0105, Cancer ko is 0105. 0105. Okay. So, tingnan natin ang current situation ng aking Cancer. Straightforward lang si, copy ha. Kasi I think yung Capricorn na to, made up na yung mind niya. Nahirapan ako ng mga nakaraan dahil doon. Parang ganon. Cancer. Current situation ng aking Cancer, please. Oh, okay. Oh. Okay, mukhang ito last reading ko. Okay, kahit hindi ko tapos lahat. Okay, ito. Copy. Cancer. Ayan. So, ano niya ba? No. Okay. So, you're healing. Okay, Cancer. You're healing as of now. You want to meet to someone. This is your higher soul contract. Pero as of now, nagpapahinga ka muna. Parang nagre-ready ka na. Okay, makikita kami ng taong to. Wait lang. Okay? Parang take a break lang ako. Ito yung tao na dating inavoid mo. Kasi hindi ito yung tamang panahon para mahalin siya or magkausap kayo. Pero as of now, you're healing. Nag-getting ready ka para makausap to sa dati na ito nga yung nangyari. So, kung ito ang current situation mo, Cancer, then, ang reading ng August is for you. Okay? Ganda naman ng Cancer. Ang pinaka binigay mo sa akin na uy, okay. Lumalabas siya. Okay.
Okay, maraming mangyayari sa'yo, pero magpo-focus ka ng bagay na gusto. Pasensya na Makate. Okay. Kailangan ko ba sabihin to or kayo na mag-judge? Wish and a cup of love. Next month is a perfect time para sabihin ang totoong nararamdaman. To have a brand new beginning of self-love. Hindi agad love na relationship. But it might be kasi magpapakatotoo ka sa sasabihin mo, ibubuhos mo yung emosyon na yan. May bagay ka lang munang kailangan tapusin bago mo gawin to. And I think alam mo kung ano yung dapat na yun. Na maaaring hindi yun yung pinaka-komportableng pananaw mo. Pero kailangan tapusin para magkaroon ng brand new beginning with someone or some situation, no? Matagal mo na itong pinag-isipan na daming beses ka na nag-overthink. Madami ng scenario na tiningnan mo na kung bakit hindi pwede at bakit hindi ako gumagawa ng desisyon. Bakit kung gagawa ako ng desisyon? Kung hindi man ako gumawa ng desisyon, paano kung gumawa ako ng desisyon? Kung paano iba yung gumawa ng desisyon? Paano kung ganito gawin ko? Marami ng overthink na ginawa ka. And alam mo yung, isa lang yung kalalabasan. Sabihin ko man na hindi, pag hindi ko sinabi, yung mararamdaman ko habang buhay, hindi na malalaman habang buhay. Nakabaon na yun hanggang hukay. Pero kung sasabihin ko, may chance na maging kami at hindi maging malungkot. Parang mas pinili mo na sabihin ko na lang. Kasi may chance na magiging masaya ako. Kaysa sa hindi ko sabihin dahil habang buhay ko yun, ibabaon sa hukay. Hindi ko binigyan ng pagkakataon yung sarili ko. Okay? So, yeah. Yung difficult decision na yon na madami mong pinag-isipan is mananaig ang puso mo. Okay? At ang hiling mo. I'm really glad for you, Cancer. So, yeah. So hindi ko natapos ng ibang sitwasyon, wala ako natapos ng ibang zodiac sign, no? Kasi hindi naman naabot ng 3 sa isang tao yan. So, i-close na natin to. Thank you so much, guys. So, try ko na lang mag-live. Welcome, Anna. I'm glad na magka-align tayo. Mag-live bukas for weekly reading. Tapos, next sa love reading. Tatry ko. Okay? Thank you, Melody. So, bye-bye muna. And peace out. So, hindi ko nabasahan yung Aquarius, Leo, and Gemini. Kaya, thank you, Melody. Miss ko din kayo. Siguro, gabi din. Ayun nga Tagum, hindi na ako makapagbigay ng time nakapollow naman kayo. Sige. Saka may upload din ako. So, bye-bye, guys. Have a blessed day.